Alright, magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's. Kaya pong nakikita natin sa screen ay walang iba kundi si Atty. Princess Abante. Siya po ang spokesperson ng House of Representatives at meron po siyang banat dito po kay Sara Duterte at sa tingin ko may banat din siya kay Amy Marcos. Basta dun po sa bumabanat kay Speaker Martin Romualdez. Yung lagi nga tumatawag ng tambaluslos at yung mga sobrang takaw sa kapangyarihan na ang ginagawa ay hindi na po nagtatrabaho. Pero yun yung mga kababayan, ngayon po ay 2025, matatapos ang kanilang termino sa 2028. Imbis na sila ay magtrabaho, ang ginagawa nila ay puro parang early kampanya na eh. Ngayon pa lang nangangampanya na eh. Napanood nyo ba si Robin Padilla? Diba dun sa kanilang event? Ewan ko kung anong event yon. Sabi ni Robin Padilla, ito raw si Amy Marcos ay ang magiging vice presidente ni Sara Duterte sa 2028. So biruin ninyo, ang tagal pa. Tagal pa, 3 taon pa. Ang ginagawa, puro politika. Tapos itong binabanatan nila, si Speaker Martin Romualdez, may naririnig ba kayo dito kay Speaker na nagsasalita na siya'y tatakbo sa 2028, na meron siyang balak tumakbo bilang presidente o vice-presidente o senator? Wala tayong naririnig. Ang nangyayari ay puro lang sila trabaho. Si Presidente Bongbong Marcos, tuloy-tuloy din ang trabaho, binabanatan nila. Yung mga bumabanat, yun po yung mga tamad. Ang ginagawa nila puro politika. Puro pasyal dito, pasyal doon. Puro banat sa gobyerno, banat dito, banat doon. Puro paninira sa gobyerno. Tapos sila, wala naman silang ginagawa. Hindi ko nga maintindihan bakit yung mga didilis tuwan-tuwa sa kanila. Hindi nila alam, etong kanilang mga iniidolo ay winawaldas ang pera ng taong bayan. Nasasayang. Kasi meron silang trabaho. Meron silang mandato sa konstitusyon. Dapat nagtatrabaho sila, hindi puro politika. Pero man tagal-tagal pa, 2028, nagbabalak na silang may tandem na Sara Amy. O binanatan tuloy ni Sal Panelo. Sabi ni Sal Panelo, etong si Amy Marcos ay balat kayo. Hindi daw siya naniniwala kay Amy Marcos. Kaya yung Sara Amy, hindi niya sinasang-ayunan. Hindi niya sinasang-ayunan. Dahil nga wala siyang tiwala. Doon kay Amy Marcos, mas gusto pa nga daw niya na Sara Robin. Pag Sara Robin naman, kawawa ang bansa natin. Di para tayong, ito nga, pinagtsatsagaan na nga nating senator to hanggang 2028 Diba? Puro, ewan ko, wala na mga ginagawa. Dahil nga sa walang utak, walang ambag, diba? Dahil nga ob-ob, basag ulo na lang ang gusto mangyari. Diba nakakahiya yung nangyari nung nakaraan dyan sa Senado? Biruin nyo, sa harapan ng kamera, sa harapan ng maraming tao. Parang hinahamon-hamon mo yung kapwa mo senator. Bakit? Dahil wala kang utak, bobo ka. ginagawa mo, dinadaan mo sa away, dinadaan mo sa basag ulo. Nakakahiya. Tapos gagawin pa, vice-presidente, naku po, Diyos ko naman. Maawa naman pa kayo sa bansang Pilipinas. Naku. Kaya ito, pakinggan natin si Atty. Princess Abante. Dito sa kanyang banat, dyan po sa kumakalaban kay Speaker Martin Romualdez at sa gobyerno na rin. Pakinggan natin, buksan natin yung ating pag-iisip. At tama naman ang sinasabi nitong spokesperson ng House of Representatives. Magandang araw po sa ating mga kababayan. Ang mandato ng Kongreso ay simple at malinaw. Maglingkod sa taong bayan, lalo na sa panahon ng pangangailangan. Kaya sa gitna ng paninira at intriga, kami po sa House of Representatives ay naninindigan. Ang pagtulong sa mahihirap ay hindi kailanman dapat ikahiya. Tama. Tinawag si Speaker Ferdinand Martin Romualdez na tambaluslos dahil sa kanyang pagtulong sa mga nagugutom, may sakit at nawalan ng hanap buhay.
Kung ang pagtulong sa kapwa ay tinuturing ng iba na kalokohan, mas gugustuhin na po namin matawag na tamboloslos kaysa naman matawag na kawatan dahil sa pagnakaw sa kaban ng bayan. Ay! Ang ayudang ipinagkakaloob sa mahihirap na Pilipino ay may malinaw na proseso, may resibo, at may diretsyong patutunguhan. Hindi ito itinatago, hindi nililihim, at lalong hindi nililipat sa personal na bank account. Nako. Ang ayuda nakakarating sa tao, hindi sa bulsa ng iilan. Ang tanong na marami, bakit nagagawa ito ngayon pero hindi nagawa noon? Dahil may leader tayong inuuna ang kapakanan ng mahihirap kaysa sa kapritsyo ng politiko. Dahil may speaker tayong tapat, maingat sa pondo at malinaw ang direksyon. Hindi nagpapakitang gilas, kundi nagpaparamdam ng tunay na serbisyo. Hindi ito tulad ng confidential at intelligence funds na ginastos sa loob lamang ng iilang araw. Walang paliwanag, walang breakdown. At hindi rin ito tulad ng mga hindi idineklarang bank accounts na may milyong pisong laman. Pera ng bayan pero walang maipakitang pinanggalingan o patutunguhan. Habang ang iba ay abala sa pag-iikot sa abroad, sa media appearances, at tilang maagang kampanya, si Speaker Romualdez at ang Kamara ay patuloy na nagtatrabaho, naghahain ng batas, nagbabantay ng pondo, at nagdadala ng serbisyo sa mga nangangailangan. Malinaw po, wala sa kilos, pananalita, o gawain ni Speaker Romualdez ang pagtakbo sa 2028. Hindi siya nagpapakita sa media para magpasikat. Wala siyang press con para magpabango. Hindi rin siya gumagamit ng TikTok or vlogs para magpa-cute. Ang inuuna niya, serbisyo, hindi sariling interes. At higit sa lahat, si Speaker ay kilala sa paggawa ng mga desisyong mahirap at hindi palaging popular. Ganyan ba ang may plano sa 2028? Dahil kung iniisip mo ay eleksyon, hindi mo gugustuhin masaktan ng iba para lang magpatupad ng tama. At ito po ang tanong. Di ba kayo nagtataka kung bakit pilit nilang pinupunterya ang isang taong sinasabi nila hindi naman lumalabas sa survey bilang kandidato sa 2028? Baka naman ginagamit lang nila si Speaker para mambastos, para magpatawa, o para magpakitang tao sa publiko. Kung may checklist ng pagiging presidentiable, mukhang may ilan pong gustong makaperpekto. Pero si Speaker, wala sa checklist. Nasa trabaho. Mahalaga ang respeto sa kapwa lingkod bayan. Pero mas mahalaga ang pagrespeto sa katotohanan at sa pera ng taong bayan. Mabigat po ang mga personal na banat. Pero mas mabigat ang mga isyong kinakaharap natin ngayon. Katiwalian, kapabayaan, at maling paggamit ng pondo. Kaya sa mga patuloy na naninira, habang abala kayo sa pagpapatawa at pagpapalusot, kami po ay abala sa trabaho. Tahimik man kami, hindi kami bulag. At hindi kami pipikit sa harap ng katiwalian. Ang sagot po namin, trabaho, hindi drama. Maraming salamat po. Ay! Ayan. Sapul mga kababayan. Sapul na sapul. O, sino man ang nasa poll, nako, sigurado ay kilala nyo na kung sino-sino yung mga yan. Etong mga walang ginagawa, kundi mamulitika ng mamulitika. Imbis na maglingkod sa bayan, magtrabaho, pasyal ng pasyal, bakasyon dito, bakasyon doon. Ang daming drama. Ayaw naman ipaliwanag kung saan niya dinala ang pera ng taong bayan. Tapos, hindi ko maintindihan bakit yung kine-question yung ayuda. Yung mga DDLs dyan, yung mga DDS dyan, oh. Taas ang kamay ng mga DDS. Taas ang kamay ng mga DDS. Yung DDS, nagalit kay Speaker dahil ginagamit daw ang ayuda. Pero pag meron namang ayuda sa lugar nila, inuuna-una pang pumila. Sa social media, puro banat sila. Pero pag dumating na, narinig na, Chairman, meron tayong ayuda. Naku, baka nauna pang pumila yan. Tapos panay ang reklamo sa social media. Mga bugok eh. Mga plastic ba? Tapos yung kanila mga amo, yung kanila mga poon, na akala mo pagkalinis-linis. Imbis na tumulong na lang dito sa ating gobyerno, ang ginagawa, puro kontra sa gobyerno. Hindi na nga nakakatulong.
dagdag pa sa problema. Walang mahiya naman kayo. Sa totoo lang, mahiya naman kayo. Sweldo kayo ng sweldo. Tapos, ang ginagawa ninyo, puro politika. Si Amy Marcos, panay ang tambaluslos. Siguro, inggit na inggit ito. No, siguro, inggit na inggit kay Speaker Martin Romualdez. Pinsan niya yan. Ewan ko kung totoong pinsan niya yan kasi, parang hindi naman daw Marcos kasi, parang kamukha raw ni Lacson Parang Lacson So sabi nga nila hindi naman daw Marcos kasi Lacson Kaya galit na galit Lahat binabanatan pati kapatid So maawa naman kayo, yung mga didilis dyan, yung mga kumukontra sa gobyerno na wala namang ambag, na hindi naman kayo tumutulong, imbis na suportahan niyo ang gobyerno para sa taong bayan. Wala, puro pansariling kapakanan ang iniisip ninyo. Mga hinayupa kayo. Mga buwiset. Diba? Imbis na magbigay sila ng oras. Suportahan ng gobyerno. Total, matagal pa naman Tsaka kayo vice president dyan kapag malapit na. Ito si Robin Padilla, isa rin tong Tolonges Pero yung pangalang, nangangampanya na sila. Anak ng toko yan. Ano yun? 3 taon. Ang gagawin niya, manira ng manira sa gobyerno, mangampanya ng mangampanya. Bibirahin nyo yung tao na hindi naman nangangampanya, hindi nga nagsasabi, natatakbo Tama si Atty. Princess, may narinig ba kayo? Nagsalita si Speaker Martin Romualdez na tatakbo siya sa 2028. Wala naman Mga bugok talaga to. Mga inggit. Gusto kasi sa kapangyarihan. Anak ng toko itong mga taong ito. O kaya yan. O di tamaan kayo sa mga banat ni Atty. Princess Abante. Hindi nyo nga makipaliwanag yung confidential funds. Panay ang banat nyo sa ayuda na yan. Meron pa mga mga nagko-comment, yung mga didilis. Sabi nila, huwag kayong turuan nyo yung mga tao na magtrabaho, huwag ayuda ng ayuda. Pero tingnan mo, pag may ayuda sa kanila, yung nag-comment na yun, nauna-una pa. Tapos, sisingit pa sa pila. Anak ng toko yan. Mga ganun nga kayo, maging totoo kayo, mga didi-shit kayo. Magaling lang kayo social media. Magaling lang kayo magdadadakdak. Pero wala naman kayong ginagawa. Puro lang kayo kontra. Alam nyo kung ganon lang din, manahimik na lang kayo. At least, yan ang magiging ambag nyo sa bansa nating Pilipinas. Manahimik na lang kayo. Kasi, kung wala kayong maitulong, manahimik na lang kayo. Kaysa naman dagdag kayo sa problema ng bayan. Diba? O ayan pinanata kayo ni Atty. Princess. Sa totoo lang mga kababayan, tingnan nyo yung gobyerno natin. Nagtatrabaho sila ng nagtatrabaho. Tinatanggal nila yung mga hindi karapat-dapat, nagpapalit, para lang maibigay ang magandang serbisyo sa ating mga Pilipino. Tingnan nyo. Huwag nyo titingnan yung laging naninira. Kasi wala namang silbi ang mga yan Hindi naman kayo natutulungan. Ewan ko sa inyo, mga tanga-tanga kayo. Bilib na bilib kayo. Sa gobyerno kayo sumuporta. Sa gobyerno kayo sumuporta kasi ang gobyerno tumutulong sa inyo. Hindi naman kayo matutulungan ng mga kumukontra sa gobyerno Pag ikaw may problema pa sa ospital, saka lalapit sa gobyerno. Pag meron kang mga pangangailangan, saka lumalapit sa gobyerno. Tinutulungan ka ba ni nung mga kontra ng kontra? Hindi. Kaya mga kababayan, isip-isip naman. Mahalin nyo naman po ang ating bansang Pilipinas. Huwag po kayo maging panatiko, mga kababayan, sa totoo lang. Kapag panatiko kayo, yan ang magpapahamak sa inyo. Alright, so yan lang po muna mga kababayan. Yan lang po ang masasabi ko kay Atty. Princess Abante. Good job. Tama yung sinasabi nyo, attorney. At sana, itong ating mga kababayan ay magising naman. Huwag kayong magpaloko, huwag kayong magpabudol. Isipin niyo yung mga mahal niyo sa buhay. Isipin niyo yung mga kamag-anak ninyo, mga anak ninyo.
Wala pong ibang tutulong sa kanila, sa atin, kundi ang gobyerno. Hindi po yung naninira sa gobyerno. Alright, so yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila. To sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.